Ay, to. Ito. One. Kailangan magaling kang mga paa dito eh. Tsaka kailangan yung paa mo may pakiramdam talaga. Wow! Grabe! Eh di ikaw na ang magaling kumapa. Mapapalaban tayo sa matinding pagsisid sa Angat River. Ang lalim! Malalim nga po dyan. Wala! Nasaan napunta yung ano natin lumubog? Nakuha natin, kuya. Wala, nalubog yung balde namin. Saan nakatayo? Ito. Kuya, teka, iba to. Sobrang bigat ng ano kasi natin eh. Masyado na siya mabigat. Nalubog na yung... Iahon na natin to. Susuungin din natin ang ilog para manguha ng ulang. Ayan, ito yung mga ulang. Siyempre, ang mga biyaya ng ilog dapat din nating matikman. Pag po gusto niyo ng maanghang, pwede Ay, ayoko. din pong... ayaw Masyado niyo. maanghang. Pwede po pang plating na lang yan. Oo, ayoko ng maanghang, ayoko rin ng makati. Sana po hindi makati pa. Oo. Sa tao man o sa gulay. Makakasama rin natin ang unang hirit funliner na si Cheska Fausto. May ebidensya na nasa Manila ka nun. Hold on! Ala, ang lakas nila! Wait lang. Ihanda na ang inyong mga tiyan dahil siguradong gaganahan kayo sa mga pagkaing ihahain namin mula sa bayan ng Bustos sa Bulacan. Ito na naman tayo sa pinasarap. Isang food adventure na naman. Pero hindi po tayo pupunta sa kagubatan. Ito po ang surprise! Tara! Ayun! Ito na naman po. Lulusong na naman po tayo. Tara! Ang lalim, kuya! Nakakakuha rin daw dito ng isang uri ng tahong, giant tahong, na kung tawagin nila ay sulib. Tama, kuya? Gano'ng kalaki yung tahong dito? Mga ganun na rin. Wow, ang laki! Ang laking tahong! Paano kinukuha ito, kuya? Nalulubog paalang ako. po. Anong sa paalang? Dudukutin lang po ng paa. Dudukutin ng paa? Teka lang ha. Ayun po. Ang lalim. Iba po. Teka, ang galing mo ha. Eh, iba naman to eh. Paano ba lulukutin? Kailangan nakayapak. Apo. So, para makakuha ka ng mga sulib or yung mga giant tahong, ang kailangan daw ay kakapain mo ng paa mo. So, hindi pwedeng naka-sapatos kasi kailangan may pulso. May pulso! Ito po. Kailangan nararamdaman mo siya. Diba? Wait. Ay, ito. Ito. One. Kailangan magaling kang mga paa dito eh. Tsaka kailangan yung paa mo may pakiramdam talaga. Wow! Grabe! Eh di ikaw na ang magaling kumapa. Tatlo ka agad talaga. Eh, ang dami dito, kuya! Ang daming tahong dito, kuya. Kuha ka. Marami dito. Nagiging expert na ako sa pagkuha ng tahong. Oh, tatlo! Apat! Wala naman. Uy, ang dami na nating huli. I mean, kuha. Ang sulib o freshwater mussels kilala rin dito bilang giant tahong. Mas malaki kasi ito kumpara sa pangkaraniwang tahong na nabibili natin sa mga palengke. Karaniwan itong nakukuha sa mga ilog tulad ng Angat River. Kuha natin, kuya. Wala, nalubog yung balde namin. Saan nakatayo? Ito. Kuya, teka, iba to. Sobrang bigat ng ano kasi natin eh. Masyado na siya mabigat. Nalubog na yung... Iahon na natin to. Teka, may mga nalaglag dito. Ito, sayang lahat ng pinaghirapan natin, ano?
Tapos mahuhulog lang lahat dito. Kuya, may mga natapon dito. Ay, may kumain na. Sa tawin na to. Naunahan tayo. Ang liit kasi na lalagyanan natin, kuya. Buti ka mo, hindi pa ganun yung tapon. Buti yung lubog na ganyan lang. Isipin ninyo, kahit nasa gilid lang tayo ng ilog, ang dami nating makukuhang mga pagkain. Ganon kayaman yung Angat River dito sa Bustos, Bulacan. Makakakuha ka ng giant tahong. So ito na yung lahat ng... Teka, may nakukuha ako dito. Isa pa. May isa pa. Ito na yung lahat ng nakuha nating sulib or yung giant tahong. Ang masarap daw na luto dito ay... Adobo po. Adobo. Sisig. At saka sisig. Marami-raming sisig to ah. Marami nga po yan. Okay, tara magluto na tayo. So ito yung mga nakuha nating sulib mula sa Angat River. Kapag binuksan mo itong mga giant tahong na ito, ayan oh. Ganyan ang itsura niya. Ang laki oh. Igigisa muna ang bawang at sibuyas. Sunod na ilalagay ang napalambot ng laman ng sulib. So gaano katagal mo itong 15 minutes. 15 minutes. So kapag magluluto kayo ng sulib, di tulad ng kapag nagluluto kayo ng tahong parang diretso na, di ba? Ito kailangan pakuluan muna ng 15 minutes kasi medyo may kunat siya ng kaunti. Yun. Tapos, paminta. Igigisa lang ito ng bahagya at saka titimplahan ng toyo at calamansi juice. Kapag kumulo na, iset aside muna ito. Gagawa ngayon tayo ng ating sisig sauce. Tutunawin naman ang butter sa kawali. Dito igigisa ang bawang at spring onion. Tapos ihahalo na ngayon natin dito yung sauce. Sunod na ihahalo ang mayonnaise, suka, paminta at asin. At saka ito isi-set aside. Sa parehong kawali kung saan tayo naggisa ng sulib, maglalagay tayo ng butter. Saka ihahalo ang ginisang sulib, pritong tokwa at sibuyas. Sunod namang ihahalo ang ating ginawang sisig sauce. Hahaluin lang ito at saka lalagyan ng itlog, fried garlic, at spring onions. Maya-maya pa, ready na ang ating sisig sulib. Luto na po ang ating sisig sulib. Yan. So kapag kakainin ito, hahaluin na lang yung itlog. Apo. Okay. Mana natin. First time kong kakain ng giant tahong. At saka fresh water na tahong. Siyempre, may nakahanda kaming kanin dito. Okay yung flavor niya. Hindi siya malansa at all. Actually, ang sarap. Akala ko kanina malalasahan ko talaga yung yung mayonnaise, pero hindi. Ay, ang sarap naman ito. Mapaparami ka ng kanin. Pwedeng pang ulam, pwedeng pang pulutan. Ang Angat River ang pinakamalaki at pinakamahabang ilog sa probinsya ng Bulacan. Dumadaan ito sa 11 bayan sa probinsya kasama na ang Bustos. Dahil napanatili ang linis ng ilog, may iba pang pagkaing makukuha dito. So, andito tayo ngayon, nakalublob sa isang bahagi ng Angat River. Manghuhuli po tayo ng river shrimp or kung tawagin namin dito sa Central Luzon, ulang. Tama? Yung ulang, yun po yung hipon na mas malaki po yung ulo. Kaya definitely, hindi natin dapat tinatapon yung ulo nun. Kasi di ba nandun yung sarap? Opo, ma'am. Oo, yun doon sa malaki. Ito yung parang hipon siya pero parang mas malaki yung ulo kaysa sa katawan. Oh, yun. Mangunguha po tayo ngayon. May mga nilagay na pong mga trap sila kuya dito. Hahanapin lang natin sila and hopefully nandoon sa loob yung mga ulang. Ito yung isa. Yan. Kuya, huwag mo siya didikit. Ayun. Kuya, huwag mo siya didikit. Wala ba tayo patagwan? Ayun.
Ayun, may isang huli, dalawa. May dalawang huli. Pero kuya, patay na ata sila. Ito, panghahalo na to. Namatay na. Kulay blue yung kanilang sipit. Kulay blue at mas mahaba ang mga sipit ng ulang o giant freshwater prawn kumpara sa regular prawn. Isa rin ito sa pinakamalaking prawn na makukuha sa mga ilog sa Pilipinas. Buti nakahanap ninyo. Ilan ba yung nilagay nating trap dito, kuya? Yun. Uy! 3 ulit. Ayan, ito yung mga ulang. Saan pa? Doon? Wala na po din, ma'am. Ando na yung isa sa buto. Saan banda? Sa pinanggalingan po natin. Lalim dito. Hanapin natin yung nilagay na tali. Nandyan? Malalim po dyan. Malalim na dito. Nakita mo tali dyan? Nasaan? Baka nasa kabilang side. Nakita mo? Wala rin dito. Wala po rito. Nandyan? Wala po. May hinahanap kami na isa pang trap na nilagay dito ni Kuya Jerry kagabi. Pero mukhang may nauna sa amin. Wala po. Talagang nawala. Nawala? Opo. Yung kayo nagnakaw nun. So dahil ninakaw yung isang trap namin, ito na lang yung kukunin natin. Pwede na natin itong iluto. Ang gagawin namin ngayon ay laing. Pero may kasamang ulang. Isasangkot siya muna ang baboy sa kawali para lumabas ang mantika nito. Hahaluan din ito ng kaunting tubig. Habang hinihintay natin magmantika yung baboy, i-prepare natin itong ulang. Kapag nagmantika na ang baboy, iset aside ito at saka iprito ang ulang. Asin. Yan! Oh my gosh! Perfect! Okay. Dagdagan lang natin konting mantika. Tapos dito mismo, dyan tayo magigisa para nakuha mo na yung lasa ng baboy, nakuha mo pa yung lasa ng aligi ng ulang. Kakainin ko na to isa. Ay, ang sarap. Kinain ko na yung isa, ha? Sobra-sobra naman. Maggisa ng bawang, luya, baboy, bagoong at siling haba. Saka ito lagyan ng pangalawang pigang gata at saka timplahan ng asin at paminta. Sunod na ihalo ang dahon ng gabi. Takpan natin. Nilagyan na rin natin ng tanglad, pampabango. Pagkatapos ng 5 minuto, ihalo ang unang pigang gata at kaunting tubig. Mas marami pong gata, mas creamy, mas masarap. Ay, nako. Totoo yan. Tsaka minsan ba yung laing kapag konti lang yung gata, yung parang makate. Diba? Meron po talagang Makati eh. Tsaka yung iba dry. Sana po hindi Makati pa. Oo. Sa tao man o sa gulay. Pahamak yung mga yun eh, di ba? Opo. Naninira po ng pamilya. Ayun, di ba may hugot? Humuhugot, nagluluto lang po kami. Humuhugot dito si Marie. Kapag kumulo na ang laing, sunod na ilalagay ang dried fish. Hintayin lang itong kumulo at pwede nang i-topping sa ulang. Ano kaya ang lasa ng laing with ulang? Titikman natin yan mamaya. Siyempre, hindi pwedeng ako lang ang lulusong sa ilog. Pati rin ang ating guest. Huwag na nating patagalin pa. Lulutuin na natin ang ating cream dory. Napapanood natin siya tuwing umaga sa unang hirit.
I added you kasi on my dump account and now I can see all of your posts. Kita lahat. At nagpapatawa linggo-linggo sa Bubble Gang. Siya si Cheska Fausto. Ayan, kasama natin si Tatay Jerry, isang local dito sa Bustos, Bulacan. Opo. Ano po ba itong net po? Dala po to, sa- dala. Dala ang tawag dito. Paano po ba ito ginagamit? Hinahagis. Hinahagis lang sa tubig. Excited ako, Tatay, na turuan mo ako kasi hindi ko alam kung paano. Gusto kong itry po tayo. Sige. Tapos, yan, ikot-ikot. Nahahawakan ko to. Tapos, gano'n. Then, Isang kamay po, ma'am. ay, isang kamay, gano'n. Ang dami palang proseso nito. Akala ko gagano'n. Oy, baka maging love team kami ni tatay. Ay! Oh, di ba? Pabilog pala yun. So, dapat malakas ka rin kasi mabigat yung net dahil may mga bakal. Oh, may isda na agad! So, talagang legit na pagka ganun mo, agad may masasamang isda. Oy! Ilang isda kaya? 1, 2, 3. Kunin natin yung isda. Ayan. Wait lang! Safe naman tong isda, no? Malinis naman siya. Anong isda po ito, Tay? Tilapia po yan, ma'am. Ah, tilapia. Pero ang liit. Yan po, ma'am. Kasi baby... Ah! Hala! So, dahan-dahan lang talaga. Ayan! Mga kapuso! Ang cute! So, tilapia daw po ito, sabi ni tatay. Pero baby pa siya, di ba? Opo, opo. Maliit pa siya. So, lumalaki ito. Gaano kalaki to, Tay? Maabot po yan ng mga 1 kilo. So ito nga mga kapuso, aside sa ating net, meron pa silang ibang method ng panguhuli ng isda, ayan, which is called the pukot. Ang pamumukot o net fishing ay isang matandang paraan ng panghuhuli ng isda sa ilog. Ginagawa ito ng mga taga-Bustos. Una munang inilalatag ang pukot o net. Iiwan ito overnight sa ilog para makakuha ng isda. So tinanim na yun ni tatay hapon, pwede na natin siyang kunin. Eto na nga ang pukot. Ayan oh. Ang laki naman nito, Tay. Ay, ang laki niya, Tay. Ay! Ay! Hold on. Ala, ang lakas nila. Ay! Ayan, mga kapuso, ang laki niya. Tignan nyo. Tapos ang lakas nila. So talagang paggaganon niya. Sa mukha mo. Wait lang. Wait lang. Ayoko, Tay. Ikaw na lang. Gumaganon siya. Naawa ako. Gumaganon-ganon siya. Yung isa na lang. Ayan, ito na lang. Ang dami talaga. Buhay. Oy, grabe oh, ang dami. Doon oh, hanggang doon sa dulo. Tas lahat buhay. So this is a sign, magsasabaw tayo. Buhay pa siya oh. Oh my God, nawala na siya. Kuy, ay hindi, andyan siya. Ito ba yun? Okay, ayan na. The one that got away. Okay. Eto na nga mga kapuso, mga nahuli nating isda. Kaya ready na nating iluto ito. Nakugutom na ako. Let's do this! Na syempre hindi magpapatalo ang ating nahuling isdang roho kanina. Fresh na fresh. At syempre makakasama natin si ate. Angie. At tuturuan niya tayong magluto ng paksiw na roho. Sa isang kaldero, paghahaluin lang ang bawang, luya, sibuyas, isdang roho, suka, tubig at asin. Pakukuluin ito ng 10 to 15 minutes hanggang sa maluto ang isda. Sunod na ilalagay ang talong, ampalaya, siling haba at paminta. Tatakpan ito at pakukuluin. Pagkatapos ng 10 minuto, Luto na ang ating paksiw na roho. Ay, perfect! O ayan, tikman na natin. Yan, subukan natin yung sabaw niya. Matinik ang roho pala talaga. Pero ayun, ang lambot. So, tatry natin siya. Pero ayun, sinip-sip ko, okay naman. Wala namang tinik. Ayan, so with rice.
Parang bangus lang. Yung lasa ng roho. Ayan, masarap. Ayan mga kapuso, so tapos na tayo kanina manghuli ng isda. Ngayon manunungkit tayo ng kamachile, isa sa mga sangkap para sa lulutuin natin mamaya. Wait lang Tatay Ferdy, paano ko ba malaman na pwede na siyang sungkitin? Ano bang kulay? Medyo kulay pink siya, napapula yan. Ah, yung kulay yung sa taas. Oo. Kasi itong sa baba mukhang green eh, no? Oo, hilaw pa Ayan. yan. So hilaw pa Basta yan. hinog na. So pag pula na siya, pwede na, na. hinog na. O sige, hihilain ko na ba? Sige. Ayun! Ay! Nahulog siya. Okay. So ito yung yung hinog na kamachile. Ayan siya. So medyo mamula-mula na siya. So ito yung pwede na. Pero pag full green siya, wag muna. Ibig sabihin hilaw pa yon. So meron na tayong nakuha. Ayan. Ay! Okay. Ang hirap niyang i-shoot. Ayun. Okay, may nahulog. Isa pa, isa pa. Okay, ang hirap pala. Ayun! Perfect! Tingnan niyo. Ay, sorry, Tay! Eto, tingnan niyo. Pa. Shoot sa banga. Kamachile. Ang kamachile o Madras thorn ay native sa tropical America at dinala ng mga mananakop noong Spanish era sa Pilipinas. Eto. Ay! Oh my God! Yung kasi yung sun. Dapat may shades pala ako dito eh. Ako nga ng Eto. Ay, ito. Ayaw tayo. Wait, sige. Let's go tayo! Moral support tayo. Kaya mo yan. Ako na, hihila. Wow, siya yung nanghirap pero ako yung... Ay! Diba? Perfect! Asan na yun? Laki! Di pa ako nakakatikim ng kamachile in my life. So, eto, for the first time dito sa show na to, titikman ko siya. So, ayan. Kung ano yung amoy niya kanina, yun din yung lasa niya. Pero, the more mo nang inunguya, mas nagiging matamis siya. So, hindi siya bitter. Hindi din siya sour eh. Medyo sweet talaga siya and bland yung taste. So, interesting. Pero ayun na nga, tara, lutuin na natin siya mga kapuso. Let's go! I'm excited to try it. Sa kumukulong tubig, unang ilalagay ang kamatis, sibuyas, at kamachile. Takpan muna po natin ng ilang minuto para po ito kumulo po uli. Check po natin yan. Pakukulan ng mga ito ng 10 minutes. Sunod ay hahalo ang kamote hanggang sa lumambot ito. Sunod ay hahalo ang sigarilyas at okra at titimplahan ng asin at sinigang powder. Siyang pampaasim para po pampadagdag lasa po sa niluluto. Pakuluin ito ng 5 minuto at saka ihalo ang tinapa. Actually mga kapuso, first time ko makakita or maka-experience ng sinigang na tinapa. Kasi it's usually sinigang na bangus. Pero ito, tinapa, smoked fish. Diba? Tapos Smoke na yung siya. minsan yung ngayon lang nadinig yung sinigang sa kamachile. Oo, kamachile yun pa. So, two different things or two Kakaiba first pong things. pandinig sa inyo. Oo, in this dish. Kaya napaka-excited akong itry to. Hihintayin itong kumulo at ready na for plating. Okay, I'm so excited. Gutom na ako actually. Kanina pa. Charot! Okay. Pero ayun, una muna yung sabaw. Ito yung gusto ko eh. As I expected,
expected, syempre sinigang, maasim siya. Ang pagkakaiba niya sa typical na sinigang na isda is that may smoky flavor to. Dahil smoked tinapa yung ginamit natin, so nalalasahan mo yung smokiness niya, which is masarap and may kakaibang twist siya. Masarap siya. In fairness. Ayan. So, lagay tayo ng kamatsile, ang ating fish. Maglalaway ako. Cheers. Yung ating kamatsile, parang sinipsip niya yung asim ng sabaw. So, pag kinakain mo siya, may extra soft texture, which is really, really good. Ayan. So, masarap siya, guys. Laing with ulang, pasok kaya ito sa ating panlasa? Tikiman time na! Eto na. Laing. Pinagsama mo yung dalawang paborito mo. Laing na maraming taba at gata, tapos, Diyos ko, yung ulang na maraming alige. Teka ha, tikman natin to. Kailangan yung may taba talaga. Ang sarap! Yung laing niya, lasang-lasa mo yung gata, meron siyang konting pait-pait. Alam niyo yung lasa ng yung dahon ng gabi. Tapos, talagang nanuot na yung flavor ng baboy. Tapos, kung gusto mo pa na mas marami pang kolesterol, ayan o! My gosh! Tingnan mo yung aligi ng ulang! Sumisiret! Ang ilog ay buhay. Pinatunayan ito ng mga taga-Bustos, Bulacan. Ay, ito. Ito. Katumbas ay isda at iba pang biyaya na hindi lang nagbibigay ng masasarap na pagkain sa hapag, pati na rin ng kabuhayan sa marami. Uy! Tatlo ulit. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at salo-salo, ako po si Cara David. Ito ang Pinas Sarap.